Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Salamat aming Diyos. Hallelujah. Praise your name. Hallelujah. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of the Spirit. Oh, I'm washed in His blood. Oh, and I can't stop singing. Oh, His freedom song. Oh, I'm praising my Savior all the day long, all the day long. I got a song and I'm singing loud. My praise is pouring out, my praise is pouring out, and I will dance in your freedom now. You have brought me out, you have brought me out. Yes, Jesus. Like up your hands, blessed assurance, Amen, Lord. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, Amen, Lord. Purchase of God, born of the Spirit. Oh, I'm washing His blood. Oh, and I can't stop singing. Oh, this freedom song. Oh, I'm praising my Savior all the day long, all the day long. I got a song and I'm singing loud. My praise is pouring out, my praise is pouring out, and I will dance in your freedom now. You have brought me out, you have brought me out. I got a song and I'm singing loud. My praise is pouring out, my praise is pouring out, and I will dance in your freedom now. You have brought me out, you have brought me out. I got a song and I'm singing loud. My praise is pouring out, my praise is pouring out, and I will dance in your freedom now. You have brought me out, you have brought me out. Oh, yes, Lord. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Patuloy natin papurihan ang Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Jesus is in the house. Hallelujah. Thank you, Lord. As for me, God came and found me. As for me, He took me home. As for me, He gave me a family, and I'll never walk alone. In my life, I'm so
gabi po sa ating lahat. Welcome po sa Midweek Fellowship. At bago po tayo tumuon sa ating pagtitipon, huwag po nating kalimutang i-like and share ang live streaming na ito sa ating mga kapatid, kaibigan at mga kakilala. At share din po natin in public na maraming makapakinig, makapanood at mapagpala ng salita ng Diyos. Sige po, sabayan na po natin ang Anointing Band. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God. Pupurihin natin ang Diyos magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa katapatan mo, Panginoon. Ikaw ay dakila. Hallelujah! Thank you, Lord. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat
pagkakataong ito, Panginoon, ng muli, nagkasama-sama kaming magpuri, sumamba sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na it is a great privilege for us, Panginoon, na mapapurihan ka, masamba ka, maawitan ka, masayawan ka, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoong Jesus, hindi nasasayang ang lahat ng ito, Lord Jesus. Alam namin na nagbibigay ito ng kagalakan sa iyo, Panginoon. At ganun din, nagbibigay ng kalakasan sa aming lahat, Panginoong Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Ang kagalakang ito, Panginoon, ay kailanman hindi maaaring palitan ng anumang bagay dito sa mundo. Matumbasan ng anumang bagay sa mundong ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa kagalakang ito, Panginoon. Wala man sa amin ang lahat ng bagay na meron sa ang mundong ito, Panginoon. Pero Lord, alam namin, Panginoon, kapag ikaw yung nasa puso namin, nasa buhay namin, Panginoon. Lord, wala na kaming ibang pwede pang hilingin, Panginoong Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Sasambahin ka namin, papupurihan ka namin, Panginoon, sapagkat ikay dakila, tapat sa mga pangako mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na hindi palaging okay kami, Panginoon. Hindi palaging maayos ang pakiramdam namin, Panginoon. Hindi laging maayos ang pangangatawan namin, Panginoong Jesus. Pero Lord, alam po namin, Lord God, hallelujah, hallelujah. Ikaw yung kasama namin palagi, Panginoon. Dumaan man kami sa anumang pagsubok, Lord. Maraming salamat dahil lagi ka namin kasama, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw yung aming greatest provider, Panginoon. Hindi man malaki yung yaman namin sa mundong ito, pero Panginoon, alam namin, Lord, ikaw yung kayamanan namin, aming Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa iyo lamang kami aasa, Panginoon. Wala nang iba. Panginoong Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, hayaan mo mapasalamatan ka namin, ibalik namin yung parangal na karapat-dapat lamang sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo sa aming lahat, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, Lord, pero na-enjoy namin yung presensya mo, na-enjoy namin yung pagpapala mo, Panginoon, at na-enjoy namin yung ganap at sapat na buhay, Panginoon, dahil sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dinggin mo ang tinig ng aming mga kapatid. Dinggin mo kami, Panginoon. Hallelujah. 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 Maging pleasing ito sa pandinig mo, Panginoon. Yung lahat ng sasambitin ng aming mga labi, igagalaw ng aming buong katawan, Panginoon. May it bring glory to your name, Jesus. Hallelujah. The reason we live is to worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, sama-sama tayong magpuri, sumamba sa Panginoon. Hallelujah. Focus your eyes, your hearts, your minds. Hallelujah. Sa pagpupuri sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, magkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay.
Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, aming Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, aming Diyos. Umawit ang papuri, umawit ang pagsamba, umawit ang pasasalamat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, purihin Amen! Maraming salamat po sa Panginoong Hesus. At ngayon naman po tayo tumuon na sa pakikinig ng mabuting balita mula kay Kristo. At ito po ay papahayag sa atin ni Sister Marisa Aldaba Aguilar.
sa series na Faith That Moves Mountain, sa topic na The Faith of Abraham. Sige po, balik po natin ang wagas na papuri sa ating Panginoong Jesus. Amen! Mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon na laging nagbibigay sa atin ng pagkakataon para tayo ay makapakinig ng kanyang mga salita. At sa gabing ito, mayroon pong bagong mensahe ang Panginoon para sa atin. Pero bago po tayo makinig ng kanyang mga salita, sama-sama muna po tayong manalangin. Ama namin sa langit, pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil sa pagkakataon na muli mong binigay sa amin na kami ay magkasama-sama para makapakinig ng iyong mga salita. Ama, dalangin po namin na puspusin mo po ng iyong banal na spirito ang magbabahagi ng iyong mga salita upang yung nais mong maipahayag ay buong linaw niyang maipahayag sa pamamagitan po ng karunungan ng gagaling sa iyo. Gayon din po, Ama, puspusin mo rin po ng iyong banal na spirito ang lahat ng makakapakinig ng iyong mga salita upang lubos naming maunawaan kung ano yung mensahe na nais mong iparating sa aming lahat. At upang ito ay tumimo sa aming mga puso at isipan upang magdulot ng pagpapala sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po ay isang mapagpalang araw sa ating lahat. Nung nakaraang linggo po ay sinimulan po ng ating pastor yung bagong series na The Faith That Moves Mountains. Hangarin po natin sa pag-aaral na ito na sa pamamagitan po ng ating pag-aaral ng buhay pananampalataya ng mga heroes of faith nung lumang tipan, ay sa pamamagitan po ng kanilang mga buhay ay matuto tayo, ma-inspire tayo at ma-challenge tayo sa ating pananampalataya upang sa pamamagitan ng lessons na matututunan natin sa kanilang buhay ay tayo man po ay mas lumago sa pananampalataya at sa gayon ay mas lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoon upang tayo po ang mga buhay natin ay mas magamit niya para sa higit niyang ikaluluwalhati. Sa gabi pong ito, ang ating pong paksa, The Faith That Moves Mountains, The Faith of Abraham. Bago po tayo dumako dun sa pag-aaral ng buhay pananampalataya ni Abraham, magkaroon lang po tayo ng review dun sa pinag-aralan natin tungkol sa pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? What is faith? Ang sabi po sa Hebreo 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang sabi po sa English, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Bilang mga mananampalataya, ano po ba yung bagay na inaasahan natin? What do we hope for? Ang atin pong inaasahan is that the God that we worship, the God that we serve is a trustworthy God and that He will honor His promises. Sa pananampalataya, tayo po ay buong-buo ang ating pong pananalig na ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang promise keeper na tutuparin niya ang kanyang mga pangako based on the absolute reliability of His character. Hindi po natin nakikita ang Panginoon Diyos because God is invisible. We cannot see God, we cannot see heaven, nor eternal life. But our faith in God makes us certain of these things. Faith doesn't need to see to believe. Hindi sa pananampalataya po, hindi kailangan nakikita para maniwala. Because faith is a confident look to the future based on reliance on God's promises. Bilang mananampalataya, tayo po ay
alam natin na maganda ang naghihintay sa ating kinabukasan. Sapagkat nangako ang Diyos sa Jeremiah, sa Jeremias 29 verse 11, na ang inahanda sa atin ng Panginoon ay isang kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. May pagsubok man, meron trials and difficulties, but always, laging nagtatapos sa pagtatagumpay ang buhay ng isang mananampalataya because of the strength that comes from God. Kung wala tayong pananampalataya, if we do not have faith, it would be difficult to see through the trials, difficulties, and challenges of life. Kahit po tayo ay mga mananampalataya na, hindi po tayo exempted sa mga trials, difficulties sa buhay na ito. Ang pagkakaiba po natin sa hindi mga mananampalataya, lahat ng ating mga trials and difficulties na ating na-encounter sa buhay, ito po ay pinagtatagumpayan natin because of our faith in God. Na siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng strength para lahat ay ma-overcome po natin. We cannot see God, we cannot always feel His presence or understand His guidance. But with faith, lahat po ay napagtatagumpayan ng mananampalataya dahil alam niya na ang Diyos na kanyang sinasamba, ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay isang Diyos na mapagkakatiwalaan, isang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Just as it takes faith to find God, tayo po ay natagpuan natin ang Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon dahil sa ating pananampalataya. At pananampalataya din po magiging dahilan para we will keep our eyes focused on God as we continue our journey, our earthly journey, hanggang dumating na po para tayo po ay manatiling matatag sa ating pananampalataya, hanggang dumating na po yung panahon na tayo po ay uuwi na sa ating tunay na tahanan sa langit. It takes faith for us to keep our eyes on God so that we will persevere until the end of our journey, until we finish the race that is set before us. Ano pa po ang sinasabi sa Hebrew 11 verse 13? Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Sino po yung tinutukoy dito na silang lahat? Ito po yung sinabi ko po kanina na heroes of faith nung sa Old Testament, sa Lumang Tipan. Na bagamat hindi po, they did not live long enough para makita nila yung katuparan ng pangako ng Diyos. Nakita po nila doon pala, yung pong pagtanaw nila sa malayo, alam na po nila na hindi man dito sa lupa, nila makamtan ng pangako ng Diyos, alam nila na may kabilang buhay, na mayroong naghihintay sa kanya na buhay kung saan doon makakaroon ng katuparan ang mga pangako ng Diyos. So, makikita po natin sa verse na binasa natin sa buhay ng mga mananampalataya of the Old Testament, the genuine faith is demonstrated in trust. Yung buong pagtitiwala na nagbubunga ng pagsunod at yung pagsunod na nagbubunga ng pagpapala mula sa Panginoon. Trust comes from knowing God. Kaya ka nagtitiwala sa Panginoon, sa Diyos, dahil alam mo, kilalang-kilala mo ang Diyos na yung sinasamba, ang Diyos na yung pinaglilingkuran. You know His nature, you know His character. So you can rely on Him when looking to the future. At yun ang nagiging dahilan kung bakit sumusunod ka sa Kanya kahit kung minsan hindi mo lubos na nauunawaan yung detalye ng task na gusto nang ipagawa sa atin ng Panginoon. Because faith sees from an eternal perspective. Ang pananampalataya po, alam niyan, hindi lang po ang tingin niyan, hindi lang po dito sa buhay natin sa lupa, kundi alam natin dun sa buhay na naghihintay sa atin sa kabila, sa piling ng Diyos. And this faith from an eternal perspective gives us confidence that God will make good His promises. Na kahit hindi man natin matanggap yung pangako
yung katuparan ng pangako niya dito sa lupa, kahit dumating, hindi naman natin fully ma-enjoy yung pangako ng Diyos dito sa lupa. Alam natin, at the end of our earthly journey, yung pangako ng Diyos ay magkakaroon ng katuparan sa ating mga buhay, even if our earthly lives does not don't last long enough for us to see the fulfillment of God's promises. Kaya nga po ang faith can tolerate pain, shame, and disgrace if they are done for the glory of God. Sapagkat alam ng isang tunay na mananampalataya na ang buhay niya ay hindi nagtatapos dito sa lupa. Gaya po ng mga heroes of faith ng lumang tipan, alam natin na tayo po ay hindi na po taga rito sa lupa. We are but pilgrims here on earth, and we are already citizens of heaven dahil po sa ating pakikipag-isa kay Jesus Christ. Where do we learn about the character of God so we can have faith in Him? Paano ba tayo magkakaroon ng pananampalataya? How can we develop faith? How can we grow in faith? God reveals Himself fully to man in the Bible. Ipinahayag ng Diyos ang lahat ng katotohanan tungkol sa Kanya sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan po is an accurate picture of God's character and nature. And everything we need to know about God is in the Bible. And one of the things na natutunan po natin sa Bible about God is ang Diyos hindi po kagaya ng tao na sinungaling. Ang Diyos is incapable of lying. Hindi po magsisinungaling ang Panginoon. Kaya po God's integrity is perfect. Kaya when God declares that the Bible is true, ito po ay tinatanggap natin based on God's character. So if you want to know more about God, if you want to have faith and grow in faith, kailangan po na tayo po ay magbigay ng time na basahin po ang banal na kasulatan, because everything we need to know about God is in the Bible. At ang lahat po ng nasa Biblia ay alam natin na pawang mga katotohanan. Why do we need faith? Bakit natin kailangang magkaroon ng pananampalataya? First and foremost, tayo pong mga anak ng Diyos, tayo pong mga believers, tayo po ay sa pamamagitan ng pananampalataya kaya tayo lumapit sa Panginoon. At sa pamamagitan din po ng pananampalataya, kaya natin tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. It is through faith that we come to God. It is through faith that we put our trust in Him for salvation. Ang ating pong kaligtasan ay sa pamamagitan po ng pananampalataya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Salvation is by grace alone, in faith alone, in Christ alone, through faith alone. So by God's grace through faith, tayo po ay tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay napatawad, napawalang sala sa ating mga kasalanan. So by faith, by God's grace, through faith, we receive the gift of salvation by faith in the sacrifice of Jesus Christ. By trusting wholly in God, yung buong pagtitiwala po natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ, believers are saved from God's judgment of sin. Hindi na po tayo mahatulan dahil po sa ating, at tayo po ay pinalaya na sa kasalanan, sa ating pagkaalipin sa kasalanan. Hindi lang po tayo pinatawad sa kasalanan, kundi tayo po ay pinalaya na sa kasalanan. So the entire Christian life is lived out on the foundation of faith. Ang sabi po sa Roma 1 verse 17, sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas.
So ulitin ko po, the entire Christian life is lived out on the foundation of faith from beginning to end. And it is faith in God that makes people acceptable to God. We will never be pleasing to God without faith. Sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya, magiging katanggap-tanggap ang tao sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Kung walang pananampalataya, we can never be pleasing to God. Ito po ay mababasa natin sa Hebreo 11 verse 6. Ang ating pong Panginoon, ang ating pong Panginoon, ang ating pong Diyos, hindi po niya nais na tayo po ay manatili doon lang sa tayo po ay doon sa pananampalataya na tayo po ay maligtas. Hindi po tayo dapat manatili lang doon sa sinatawag na saving faith. We must grow in faith. Hindi po tayo dapat manatiling mga baby Christians. Sa Bible po, we are commanded to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Yung growing po na to is tinatawag na spiritual growth. Growing in faith. Paglago sa pananampalataya. Bilang mga mananampalataya as Christians, we are admonished to grow spiritually, to grow in faith. And para po tayo lumago sa pananampalataya, for us to grow in faith, we must purposely read the Bible and obey kung ano po yung sinasabi sa Bible and apply it sa ating mga buhay. Yung Word of God, yung salita po ng Diyos, dapat tayo ay laging nag-aaral, lagi po nating nagre-reflect on the Word of God, lagi natin binabasa ang banal na kasulatan. Dapat tayo maging babad sa salita ng Diyos para for us to get to know God more and for us to grow in faith. Maraming mga Kristiyano na they have been saved for many years but they have not grown spiritually dahil hindi sila they don't find time they don't devote time para magbasa o mag-aral ng mga salita ng Diyos. Nagre-rely lang sila sa mga napapakinggan nila sa kanilang mga preachers, sa mga pastors. Yun pong pag-aaral ng salita ng Diyos, wag po nating iasa lamang sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Tayo po mismo, for us to grow in faith, dapat po ang Bible ay lagi na po natin yang binabasa sa bawat everyday ng ating buhay. Like, para mas maunawaan, like the heroic believers of the Old Testament, sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, we can become heroes of faith. By following the Lord, continually studying His Word para for us to get to know Him better, para tayo po ay mas maging obedient sa Kanyang mga salita, may apply natin to sa ating mga buhay, and for us to grow in faith, yung faith na mas magagamit tayo ng Panginoon para sa higit niya ikaluluwalhati, para for the Lord to be able to work mightily in our lives. A faith that moves mountain. Ano po ba yung tinatawag na faith that moves mountain? Ang sabi po sa Marcos 11:22-23, sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari." Ano po ang ibig sabihin ni Jesus Christ na doon na pwede nating sabihin sa bundok na umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos? Hindi po ibig sabihin ni Jesus Christ na literal na that we will move mountains. But what Jesus meant here was about having faith in God's power over the impossible. Ang ibig sabihin po na pagkakaroon ng faith that moves mountain ay yung pagkakaroon ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na gawing posible ang imposible sa ating buhay.
Jesus wants us to understand that what is physically impossible for us is entirely possible for God. For with God, nothing is impossible. Ang nais po ng Diyos na maunawaan natin dito po sa sinasabi niyang faith that moves mountain is na kung ano yung sinasabi ng mundo na to na imposibleng mangyari ay posible na mangyari sa Panginoon dahil sa Panginoon po wala pong imposible sa Diyos. A faith that moves mountain is not about us moving mountains because of our faith, but about God moving mountains for us because we have faith in Him. Huwag po natin ipagkamali na ang ibig sabihin ng faith that moves mountain ay yung tayo ay makakagawa ng imposible dahil sa ating pananampalataya. Magkaiba po yung tayong makakagawa ng imposibleng bagay dahil sa ating pananampalataya dun sa ang Diyos ang gagawa ng gawing posible yung imposible sa ating buhay dahil sa ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang atin pong pananampalataya ay instrumento lamang para gawin ng Diyos na posible ang imposible sa ating buhay. So, ang credit ay hindi po sa atin na hindi po dahil sa faith natin, kundi yung faith natin sa kapangyarihan ng Diyos na gawing posible ang imposible sa ating buhay. Some motivational speaker, ang sasabihin nilang, basta magtiwala ka lang, kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Parang ginagawa nilang magical power yung faith. Basta magtiwala ka lang, you believe hard enough and you will get what you want. Parang ganun po ang sinasabi ng motivational speaker ng mundong ito. Kaya mong gawin ang lahat if you believe hard enough. Faith is not a mastering of will or a power to wield. Hindi po ito pagkakaroon ng kapangyarihan dahil you believe hard enough. Moving mountains is not accomplished by mastering enough faith. Hindi po mangyayari yung imposible sa buhay mo dahil lang mananalig ka ng gusto. Mahalaga kung sino ang object ng faith mo. Kasi pwedeng ang nangyayari, mami-misunderstood ng iba na mananalig ka na kaya mo. So ang faith mo ay sa sarili mo. Our faith should be on God, na siya yung magbibigay, yung kapangyarihan niya ang magiging daan para mangyari sa ating buhay yung imposible. Faith is done by trusting God. Yung moving mountains is done by trusting God to move mountains by His power. So hindi po natin kapangyarihan, ulitin ko po, yung mangyari yung imposible, maging posible yung imposible sa ating buhay ay hindi pamamagitan ng ating kapangyarihan, kundi kapangyarihan ng Diyos, at ang atin pong pananampalataya ay instrumento lamang. So hindi po dapat mangyari na tayo maging mayabang na dahil because I believe hard enough, nagawa ko yung imposible sa aking buhay. Hindi po ikaw ang makakagawa ng imposible sa buhay mo, kundi wala pang po iba kung hindi ang kapangyarihan ng Panginoon. Faith comes from trusting in God and in His will. Sa Hebrews chapter 11, makikita po natin yung list of heroic believers, yung mga mananampalataya nung lumang tipan, na makikita po natin sa kanilang buhay yung extraordinary faith. Kaya ang tawag po dun sa passage na yun sa Old Testament is the Faith Hall of Fame. Sa mundo pong ito, pag ikaw kaya ka lang nasasama sa Hall of Fame dahil meron kang mga achievements, mga extraordinary or excellent achievement para ikaw ay maging member, masama dun sa Hall of Fame. Dito po sa Faith Hall of Fame, entrance sa Faith Hall of Fame ay hindi po dahil sa outward achievement
ng mga nandito po, kundi ito po ay dahil lamang sa kanilang inner resolution to believe God's promises in the face of trials and adversities. Kaya po sila nasama sa list sa Faith Hall of Fame ay hindi dahil sa kanilang mga nagawa, kundi dahil sa kanilang pananalig sa nakaya ng Diyos, natuparin, nagagawin ng Diyos, natutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Each person in this list acted with true faith. Yung faith na sa kabila ng mga adversities ay hindi po hindi natinag, hindi nabago at nanatili. A faith na sa pamamagitan ng kanilang mga faith ay God was able to work mightily sa kanilang mga buhay at sila ay mga nagsilbing inspirasyon, encouragement at from their lives ay marami pong lessons na matututunan ang mga believers of the mga susunod na henerasyon. At ang faith po ng mga men and women na to ay masasabi po nating faith that move mountains. At sa gabi pong ito, atin pong pag-aaralan ang buhay ng isa sa kasama po sa mga heroes of faith. Wala pang iba kundi si Abraham. Sino po ba si Abraham? Who is Abraham? Genesis 15 verse 6, ang sabi po, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Yung story po ni Abraham is, it contains the first mention in the Bible of how a sinful person could possibly be counted as righteous by a perfectly holy God. Not by his deeds, but by his faith. Before Abraham, bago po nakita ng Diyos na si Abraham ay matuwid dahil sa kanyang mga ginawa, nakita na po ng Diyos na si Abraham ay matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. So sa buhay po ni Abraham, unang pinakita sa Biblia kung paano ang isang makasalanan ay pwedeng maging matuwid sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. Abraham is an imperfect man who followed a perfect God. Hindi po perpekto si Abraham, gaya din po natin si Abraham na maraming imperfections. But Abraham, the difference po is Abraham is rightly called the father of faith. Sapagkat iba pong extraordinary po ang faith ni Abraham. He's rightly called the father of faith because of his steadfast trust in God's promises. Yung kanyang pagtitiwala, sa extraordinary pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. His readiness to obey, yung wala po siyang hesitation sa pagsunod sa pinagagawa sa kanya ng Panginoon. And yung enduring legacy he left for all humanity. Kung paano yung kanyang buhay pananampalataya ay nagsilbing inspirasyon, guidance po sa mga susunod na henerasyon ng mga mananampalataya. So sa buhay ni Abraham, we will find a timeless example of extraordinary faith that should inspire us to step out in faith to step out in faith in the midst of uncertainties. Na patuloy naman ang palataya kahit na walang kasiguraduhan ang mga ating pinananampalatayan dahil alam po natin kung sino ang ating pinananampalatayan. It is to continue to step out kahit despite the uncertainties na hinaharap natin sa buhay. Abraham's remarkable journey of unwavering faith, patience, and obedience to God despite his failures and struggles, serves as an incredible source of inspiration. At sa pamamagitan po ng buhay ni Abraham, we will learn valuable lessons na tutulong sa atin para tayo po ay magkaroon din ng mas malalim na relasyon sa Panginoon, sa pamamagitan po ng
pananampalataya na patuloy na lumalago. Tingnan po natin ang buhay ni Abraham. Genesis 17 verses 1 to 6. Nang 99 na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi." Pagkarinig nito ay nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang ay tatawag sa iyo kundi Abraham, sapagkat ngayoy ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. So makikita po natin, God changed Abraham's name from Abram to Abraham, from Abram to Abraham, which means father of a multitude. When God initiated a covenant with him, na yung tinatawag po natin ngayon, the Abrahamic Covenant. The Abrahamic Covenant po, ito yung simula po. It's the beginning of the formal revelation, yung formal na paghayag ng Covenant of Grace. The Abrahamic Covenant is also the beginning na para ipahayag yung God's decision to reach into humanity and save them for himself. Yung kaligtasan na ino-offer ng Diyos sa tao sa sanlibutan ay unang naipahayag po sa Abrahamic Covenant. God promised Abraham that he is going to be a great nation, that he's going to be given a land, a place to live, at sa pamamagitan niya ang lahat ng bansa ay pagpapalain. Si Abraham po ang pinili ng Diyos to be the father of many nations. At mula sa kanyang lipi, manggagaling ang tagapagligtas ng mundo, ang atin pong Panginoon, si Jesus Christ. So the story of redemption begins with God's call to Abraham. Yung storya po yung kwento ng pagliligtas ng Panginoon ay nagsimula po sa pagtawag ng Diyos kay Abraham. Si Abraham ang unang taong pinili ng Diyos para magkaroon ng role sa kanyang plano na pagliligtas sa tao. Abraham was the first man chosen by God for a role in the plan of redemption. Tingnan po natin kung ano yung sinasabi natin na extraordinary faith of Abraham. Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Sinabi ni Yahweh kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at ang mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain." So makikita po natin sa verse na binasa natin, God commanded Abraham to leave his relatives and his father's house in Haran to go to a land that God would show him. Ang utos po ng Panginoon kay Abraham, iwanan niya yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang tahanan, iwanan niya yung kanyang kung saan siya nakatira, naninirahan, para pumunta doon sa lugar na ituturo ng Diyos. So, nung sinabi po yun ng Diyos, wala pang kasiguraduhan kung ano yung destination ni Abraham. So, ano po ang ginawa ni Abraham? Genesis 12 verse 4. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. So makikita po natin dito, Abraham left his place at the age of 75. Isipin niyo po, iniwan ni Abraham yung kanyang tahanan, yung kanyang tinitirhan, kanilang lugar na kanilang tinitiran, na 74 years po doon siya naninirahan kasama ang buong pamilya niya. So nandun na po yung comfort zone ni Abraham.
Pero sa kabila noon, despite the uncertainty of his destination, hindi lang niya po iniwan yung kanyang ah, tahanan na for 74 years. Hindi pa niya alam kung saan siya pupunta. But despite that, sumunod pa rin si Abraham at displayed unwavering faith and obeyed God's command. Sobrang extraordinary faith na iiwan mo yung comfort zone mo for 74 years, hindi mo alam kung saan ka pupunta, but Abraham obeyed because of his unwavering faith. Ano po ang sabi sa Hebrew 11 verse 8 to 10? Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon ding pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Yung faith po ni Abraham dito, alam niya na kahit hindi siya sigurado doon sa destination na pupuntahan niya, alam niya na ang naghihintay sa kanya isang lungsod na may matatag na pundasyon na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. So ang faith ni Abraham ay alam niya na ang Diyos na nangako sa kanya ay tapat sa kanyang pangako. So kahit ano pa yung uncertainties na may encounter niya sa pagiging dayuhan doon sa kanyang bagong lilipatan, lahat ng yan ay hindi po inalintana ni Abraham dahil nananalig siya sa pangako ng Diyos na tumawag sa kanya. How many of us would leave behind everything that is familiar to us and just go without knowing our destination? How many of us will leave our comfort zones without the certainty na yung pupuntahan natin ay mas maganda? During that time, during the time of Abraham, family units were strongly knit. Hindi po basta-basta, hindi po usual na ang mga magkakamag-anak ay titira na magkakalayo, na maghihiwalay. And another thing, nung panahon po na tinawag si Abraham ng Diyos, God called Abraham out of a pagan culture. Bago po tinawag si Abraham ng Diyos, ang kanyang pamilya, ang kanyang tatay na si Terah, they worship the ancient Babylonian pantheon of gods, in particular the moon god Sin. Pero nang tinawag si Abraham, despite the fact that he came from a pagan culture, nakilala niya agad ang boses ng Panginoon, nakilala niya agad ang Panginoon, and he recognized the call of God and obeyed willingly, not hesitantly. Hindi po siya nagdalawang isip, hindi siya nag-alinlangan, sumagot agad, sumunod agad si Abraham. So what does this teach us as Christians of today? Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pananalig sa Diyos sa kabila ng walang kasiguraduhan kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, kundi ang trust mo lang, alam mo kung ang Diyos na may pinagagawa sa iyo, alam mo na ang Diyos na to ay hindi ka pababayaan, hindi ka ilalagay sa pahamak, at ang Diyos na mapagkakatiwalaan na para lamang sa ikabubuti mo ang mga bagay na ipagagawa niya sa atin. At lagi nandoon yung ating trust in His guidance, in trust na sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pag-iingat, sa kanyang pagkalinga, kahit na hindi klaro sa atin kung ano yung tatahakin natin sa ating pagsunod. Ang alam lang natin, ang sinusunod natin, ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran, ang Diyos na sinusunod natin ay Diyos na mapagkakatiwalaan at tapat sa kanyang mga pangako, na sa kanyang pagmamahal sa atin ay hindi tayo lalagay kailanman sa ikapapahamak natin. Hindi tayo dadalhin kailanman sa ikapapahamak natin. Sa Genesis 15 verse 1 to 5, ito po ang mababasa natin.
Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot. Ako ang inyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yon? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Sa Hebreo 11 verse 11 to 12, mababasa po natin, dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya ay matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, kaya sa isang taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at ng di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Si Abraham at si Sarah po in their old age, they longed for a child. Pero yung kanila pong mga edad, hindi na po posible na magkaanak pa. Sapagkat si Abraham during that time po was 100 years old. And si Sarah naman po ay 90 years old at baog pa po. So, imposible na magkaanak si Sarah at si Abraham dahil sa kanilang edad at sa pagiging baog ni Sarah. Subalit sa kabila ng katotohanan yan, nang sinabi ng mangako ang Diyos kay Abraham na siya'y magkakaanak, nanalig po, nanampalataya po si Abraham na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. So, at ang pangako ng Diyos na ang kanyang magiging tagapagmana ay hindi alipin kundi sarili niyang anak at mula sa anak na yon marami pong descendants na magiging kasindami ng bituin kakaroon siya ng maraming descendants mula dun sa kanyang anak. So hindi po agad natupad ang pangako ng Diyos kay Abraham. Many years later, when Sarah was nearing the age of 100, Sarah conceived and gave birth to his son Isaac, gaya ng pangako ng Diyos. So ano naman po ang matututunan natin sa buhay pananampalataya ni Abraham sa punto po ng ito ng kanyang buhay? Yung virtue of patience and the importance of having faith in God's faithfulness to fulfill His promises in His perfect timing, even when the fulfillment of our desires seem delayed. Kung minsan meron po tayong hinihingi sa Panginoon at gusto natin yung binihingi natin sa Panginoon, agad-agad dinibigay ng Panginoon. Minsan dinidiktahan natin ng Panginoon kung kailan natin gustong tanggapin yung hinihingi natin sa Kanya. Makikita po natin sa buhay ni Abraham kung paano po yung patience niya na gaano kahalaga yung maghintay po tayo sa perfect timing ng Panginoon. Kung paano panghawakan natin yung katapatan ng Diyos sa kanyang pangako na kahit na hindi natin agad matanggap yung hinihiling natin, manalig po tayo na ito ay ibibigay ng Diyos sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi po sinungaling ang Diyos, He is a promise keeper. Ang mahalaga, intayin natin kung kailan ibibigay ng Diyos yung ating hinihilingi sa kanyang timing, hindi sa ating timing. At kung paano niya ibibigay sa atin to, even not in the package that we want to receive. Kung ano po ang kalooban ng Diyos na ibibigay sa atin sa panahong nais niyang ibigay sa atin. Sa Genesis 22 verses 1 to 3, makikita po natin dito kung paano naman sinubok ng Diyos si Abraham. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta ka kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin.
Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Abraham's ultimate test of faith came when God commanded him to offer his beloved son Isaac as a sacrifice. Inutusan ng Diyos si Abraham na i-offer, ialay bilang sacrifice si Isaac. Imaginin po natin kung ano ang naramdaman ni Abraham. Imagine po natin ang sarili natin sa lugar ni Abraham. Ano ang mararamdaman mo na yung hiningi mo for decades? Hiningi niya yung isang anak, nagkaroon ng anak for decades at binigay naman ng Diyos. Pero binigay nga ng Diyos but He was about to take him away again. Binigay ng Diyos pero kukuhanin din pala niya. So tinanggap na ni Abraham ng buong buo yung tinupad ng Diyos ang pangako niya sa kanya. At pinangako ng Diyos na si Isaac ang magiging tagapagmana niya at mula kay Isaac ay magkakaroon siya ng maraming descendant na kasing dami ng bituin sa langit. Imaginin po natin ang naramdaman ni Abraham. Sigurado po na napakasakit, napakabigat po nung inuutos ng Diyos na gawin niya. Did Abraham hesitate to obey the Lord? Nag-alinlangan ba si Abraham na sumunod sa Panginoon? Sabi po sa Hebreo 11:17-19, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya't sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya ni si Isaac mula sa mga patay. Ang sabi po ng verses na binasa natin, without hesitation. Walang pagdadalawang isip, walang alinlangan, sumunod si Abraham. Again, demonstrating his unwavering obedience and trust in God. Sobrang mahal ni Abraham si Isaac at mauunawaan natin kung bakit. He waited for Isaac for many years. But Abraham's faith in God was greater than his love for his son. And he trusted that even if he sacrificed Isaac, even if he died on the altar, God would be able to bring him back from the dead. Sobrang extraordinary po ang faith ni Abraham. Ang pinanghawakan niya yung alam niya, pagkakilala niya sa Diyos na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, hindi nagbabago at hindi papalya sa kanyang pangako na mula sa kanyang anak, ang kanyang anak ay magiging tagapagmana niya at mula sa kanyang anak ay magkakaroon siya ng maraming descendants na kasing dami ng bituin. Nanalig si Abraham sa pangako ng Diyos na ito ay matutupad kahit na ialay niya si Isaac bilang sacrifice. Dahil alam niya, ang Diyos ay may kakayahang bumuhay ng patay. At kung kahit na sumunod man siya na patayin si Isaac bilang handog, alam niya
na God could raise the dead, and no matter what the outcome, He would somehow raise Isaac from the dead, even if Isaac died on the altar. What an extraordinary faith. An amazing faith. And ano po yung lesson na matututunan natin kay Abraham? That this profound act of obedience teaches us the importance of knowing God. Yung kilala natin yung Diyos na pinananaligan natin. Kilala natin yung karakter niya, kilala natin ang nature niya. So much so that we can hold on to His promises. Kaya mapapanghawakan natin yung pangako niya. Dahil hindi natin alam mysterious ang pamamaraan ng Diyos, pero alam natin kahit na parang mahirap mangyari na yung binigay sa atin ay muli niyang babawin, alam natin dahil sa pananalig natin, alam natin na ibibigay niya, tutuparin niya yung pangako niya na kung ano yung na pangako niya sa atin at hindi siya, ang Diyos po ay promise keeper. So ang lesson po nito sa atin, kilalanin natin, we must devote our time na patuloy nating basahin ang banal na kasulatan for us to know God better. Ibabad po natin ang ating mga sarili sa pag-aaral ng salita ng Diyos para mas lalo po nating makilala ang ating Diyos at mas lalong lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Para panghawakan natin ang lahat ng Kanyang mga pangako so that we will be able to surrender our will totally to Him. Para lubusan na po nating yung ating surrender, yung ating kung ano man yung kalooban natin, kundi lagi na po yung kalooban ng Diyos ang masunod sa ating buhay, even in the most challenging circumstances. Ngayon, maaring magtataka tayo, why did God test Abraham? Bakit sinubok ng Diyos si Abraham? At bakit ang pagsubok pa na ginawa ng Diyos is it involved nearly killing his son? Bakit si Isaac pa na ibinigay niya bilang katuparan ng pangako niya ang naging pagsubok ng Diyos na halos ikamatay ni Isaac? Why in the world would God go about testing Abraham in such an extreme way that nearly involved killing his son Isaac? God knows that Abraham loved Isaac with all of his being because they waited for a son all their life. God had seen the number one idol in Abraham's heart, his son Isaac. Nakita ng Diyos na si Isaac ay naging ang pinaka parang naging idol ni Abraham. He wanted to test Abraham's loyalty in the area of his life na pwedeng hindi siya sumunod sa Panginoon. Sapagkat anything that na gusto ng Diyos na subukan, kung ang loyalty ba ni Abraham sa kabila ng sobrang pagmamahal niya kay Isaac, nasa kanya pa rin ba ang loyalty ni Abraham? Ano po ba yung relevance ng test ni Abraham sa atin pong mga buhay bilang mga mananampalataya? What does the test has to do with our lives? God knows where our loyalties lies. Alam ng Diyos kung saan ang mga loyalties natin, kung saan ano yung bagay na mga inuhold natin na mahalaga sa ating mga buhay. Sometimes the very blessing that we receive from God becomes the reason why we lose our focus on Him and get distracted in our ministry. Minsan nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay ng isang mananampalataya, kapag natanggap na niya yung bagay na matagal niyang hinihiling sa Panginoon, nangyayari po na yung bagay na yon, na-focus na lahat yung kanyang atensyon dun sa bagay na ibinigay ng Panginoon, yung blessing na tinanggap niya sa Panginoon. Na kung minsan, yun pa yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng distraction sa kanyang ministry. May time na halimbawa meron kang hinihiling na trabaho sa Panginoon, pero
dumadating sa point na sa sobrang na nandun na yung attention mo doon sa work mo, nawawala, nagiging dahilan na to kaya nawawala na yung focus mo sa Diyos. Na nalilimutan mo na ang to ay binigay sa iyo ng Diyos para maging paraan, para ikaw ay maging channel of blessing sa ibang tao. Sa halip ang nangyayari, ito na pong karir mo, ito ng trabaho mo, ang nagiging idol mo. So, sometimes God has to test our loyalty and commitment to Him. Sapagkat ang ating pong loyalty and commitment must be 100% to God alone. Dapat po ang ating commitment sa Panginoon ang ating commitment ay sa Panginoon lamang 100%. Hindi po kahit 99.9% hindi po yan gusto ng Panginoon. Dapat 100% ang commitment natin sa Kanya. Why? Because God is a jealous God. Why is our God a jealous God? Yung pagiging jealous ng ating Panginoon is para din po sa ating kabutihan. Sapagkat alam ng Diyos na kapag meron tayong nilagay, meron tayong mas pinahalagahan ng higit sa Kanya, meron tayong mas binigyan ng focus, ng attention ng higit sa Kanya, mas madalas yun pong binibigyan natin ng attention na to is magdadulot sa atin ng kapahamakan. Sapagkat ang Diyos po, nais man niya na 100% ang commitment natin sa Kanya, it is because gusto niya na tayo po ay mapangalagaan niya ng buong buo. If we give our time to Him, if you want to fully commit to Him, we often have to give up something we have put on the same or higher pedestal than the Lord. Anything that we put on the same or higher pedestal than the Lord, ito po ay nagiging idol na natin sa buhay natin. Wala pong dapat na ipapantay natin sa Diyos o lalagay natin ng mas mataas na pagpapahalaga kaysa sa pagpapahalaga natin sa Diyos. Even yung career natin, yung trabaho natin, yung pamilya natin, lahat na yan dapat naka-align sa kalooban ng Diyos. Never nating ipapantay sa Diyos. So, if you want to fully commit to God, many times it will mean we have to give up something na ina-idolize natin o yung mas pinabibigyan natin ng pagpapahalaga. Kahit na maganda pa yung bagay na yan, yung career mo na napakaganda, yung pamilya mo na syempre lahat naman dapat mahalin natin ang pamilya natin, dapat bigyan natin ng pagpapahalaga ang pamilya natin. Gusto ng Diyos na mahalin natin ang pamilya natin. Pero hindi po gusto ng Diyos na mas mahalin natin ang pamilya natin kaysa sa pagmamahal natin sa Kanya. At hindi gusto ng Diyos na mas mahalagaan natin ang anumang bagay na binigay niya sa atin, yung trabaho, kung ano man yan. We should always remember that anything we have, binigay yan ng Diyos at dapat ito po ay maging daan para lalo nating maluwalhati ang Diyos, hindi naging daan para mawala ang focus natin sa Kanya o ma-distract tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. As believers, sometimes we have to go through fire to reveal the true nature of our faith and determine whether we have built a strong foundation of trust in the Lord. Sometimes, kailangan tayong dumaan sa pagsubok para mahayag kung ano ba yung nature, gaano na ba kalaki, gaano ba kalalim yung ating pananampalataya. At para malaman din po natin kung gaano na ba yung pundasyon ng ating pagtitiwala sa Diyos. Kung ang ating pagtitiwala ay nasa Diyos pa rin o nawawala na kundi napunta na po dun sa bagay na yung ating pong trabaho, yung ating pamilya o anuman yung bagay na mas pinapahalagahan natin. So kailangan po, uulitin ko po, our 100% commitment should be to God alone. And lahat ng ating areas ng ating buhay should be aligned to God's will. And when we do that, makakasiguro po tayo that God will put everything in its proper places sa ating buhay. Kapag binigyan po natin ng buong-buong commitment, ng buong-buong loyalty natin sa Panginoon, makakasiguro po tayo ng lahat sa ating buhay ay aayusin ng Panginoon sapagkat wala pong iba ang nais ng Panginoon kundi
ang para lamang sa ating ikabubuti. At tanging ang Diyos lamang po ang may kakayahan na ilagay sa ayos ang ating buhay. Hindi po ang ating mga sarili, hindi rin ang kahit sino man dito sa mundong ito. Ano po yung mga lessons that we should learn from Abraham's life? Una, we must live a life of faith, acknowledging God's presence and providence in every aspect and events of our lives. Dapat po mabuhay tayo sa pananampalataya. At sa bawat aspeto ng ating buhay, sa bawat nangyayari sa ating buhay, lagi po nating i-acknowledge yung presensya ng Diyos sa ating buhay. I-acknowledge natin na lahat ng ating tinatanggap galing yan sa Diyos. Lahat ng mga bagay na mabubuting bagay na tinatanggap galing yan sa Diyos. At alam natin na without God, we are nothing. Maraming beses, madalas sinasabi natin, we live by faith, not by sight. Ang tanong po natin sa ating mga sarili, do we really live by faith? Alam po ba natin, nauunawaan ba natin how it is to live by faith? Living by faith requires that we commit our lives to God 100%. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, nabanggit na kanina, ang mabubuhay sa pananampalataya ay binibigay ng buong buo ang kanyang commitment, ang kanyang loyalty sa Panginoon. A life of faith is not lived intermittently but constantly. Pag sinabing intermittently, irregular. Hindi tuloy-tuloy. May time na nananalig ka, pero may time na mas nag-aalinlangan ka, mas nagdududa ka. Dapat, ang sabi po, dapat constant po ang ating tuloy-tuloy ang ating pong pananalig sa Diyos. Yung pamumuhay sa pananampalataya, dapat tuloy-tuloy yan. Lagi nating ina-acknowledge, lagi tayong nagtitiwala sa Diyos kahit ano pa, kahit even in circumstances na hindi maganda. Even in trials and difficulties, lalo na nga po sa trials and difficulties, lalo po tayong dapat magtiwala sa Diyos. Lalo po tayong dapat kumapit sa Diyos. Sa halip na lumayo sa Diyos, dapat lumapit tayo sa Kanya sa oras ng ating mga pagsubok. Constantly, pag sinabing constantly, hindi sinasabing perfect na po ang life of faith natin. Even Abraham and other heroes of faith na pag-aaralan pa po natin sa mga susunod nating pag-aaral, marami rin po silang pagkakamali in their stories. They had their moments of failures and sin. Pero yung pananalig nila, they remained constant. Hindi po nabago. Even sa failures ni Abraham, pinakita po ng Diyos na kahit hindi po tayo, kahit ipapahintulot po ng Diyos na mag-suffer tayo doon sa consequences ng ating mga makamalian. While we suffer the consequences of our sin, nandun po ang tulong ng Diyos. At hindi po magiging dahilan yun para hindi niya ipagpatuloy ang maganda niyang plano na magandang kinabukasan para sa atin, basta manalig po tayo sa Kanya ng patuloy na manalig sa kabila ng mga pagkakataon na tayo po ay minibigo natin ng Panginoon. Pagkat hindi mababago ang pagmamahal ng Panginoon kahit binibigo natin siya at hindi na mababago ang magandang plano niya sa atin kahit tayo ay magkamali. Subalit, sabi nga, we will suffer the consequences of our sin, but God will always be there to help us by His grace to na patuloy po na mapagtagumpayan pa rin natin ang mga susunod na pagsubok sa ating mga buhay. Ano pa po ang matututunan natin sa buhay ni Abraham? The life of Abraham is an illustration that faith without works is dead. Ang sabi po sa Santiago 2:17, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So sa buhay ni Abraham, mapapatunayan po na ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay na pananampalataya. Hindi sapat na sabihin mong naniniwala ka sa katotohanan na sinasabi sa
sa gospel, sa mabuting balita. Hindi ka maliligtas ng paniniwala mo lamang na nasa isipan lamang. We are not saved by good works. Hindi po tayo naliligtas dahil sa mabubuting gawa. But once we are saved, tayo po ay nakakagumagawa ng mabuti. Ang tunay, ang dalisay na pananampalataya ay nagbubunga po ng mabubuting gawa na nagpapakita na tunay at buhay ang iyong pananampalataya. Sapagkat, ang sabi nga po ng verse, kung ang pananampalataya mo ay walang gawa, ito ay isang pananampalataya na patay. At ang buhay ni Abraham, nakita po natin kung paano sa maraming beses sa kanyang buhay, sa matitinding pagsubok, yung pananampalataya niya ay nakikita po sa kanyang pagsunod sa Diyos, sa paggawa niya ng mabuti bilang pagsunod sa Diyos. Yung pananampalataya po ni Abraham na naging dahilan para siya ay maging matuwid sa paningin ng Diyos, yan po yung pananampalataya na naging daan para siya ay laging sumunod sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos, kahit na pa yung utos ng Diyos, nag-ialay niya bilang handog ang kanyang anak na si Isaac. So, sa buhay ni Abraham, makikita po natin, matututunan natin, ang pananampalataya ay nakikita sa gawa. At sa ating pong pag-aaral, sabi nga, ang pananampalataya ay nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang pananampalataya po ay nagsisimula sa puso, pero ito po ay nakikita sa ating mga gawa. In the same way, yung kawalan ng pananampalataya ay nakikita rin po sa ating mga gawa. Ano pa po ang matututunan natin sa buhay ni Abraham? Abraham's life also shows the blessing of simple obedience. Makikita po sa buhay ni Abraham yung pagpapala ng pagsunod sa Panginoon. At makikita rin po kung paano si Abraham ay sa kanyang pagsunod ay wala po siyang pag-aalinlangan sa lahat ng kanyang pagsunod sa Diyos, sa Panginoon. There was no hesitation in Abraham's obedience. Gaya ni Abraham, pagka po na tayo ay tinawag ng Panginoon sa anumang gusto niyang ipagawa sa atin, kung saan man yan tayo gustong ilagay sa ating paglilingkod, tayo po ay tumugon. Tayo po mga anak ng Diyos, lahat po binigyan tayo ng kaloob sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And God wants to use us mightily for His kingdom. When God calls us to nagamitin natin yung mga kaloob na binigay sa atin para sa kanyang kaharian, huwag po tayong mag-alinlangan. Huwag nating isipin na hindi natin kaya. Lahat naman ng tinatawag ng Diyos, hindi po kakayahan ang inihingi ng Diyos. Kasi kayang-kaya ng Diyos na bigyan tayo ng kakayahan. Yung kakayahan natin, walang silbi yan kung hindi yan nanggaling sa Diyos. Yung dunong, walang silbi yan. Yung galing, wala yung silbi kung hindi yan galing sa Diyos na pinagpala ng Diyos. So when God calls us for a task, sumunod po na tayo. When we discern a true call from God, in His Word, we must act without hesitation like Abraham. Dahil sa pagsunod sa Panginoon, hindi po to optional. Obedience to God is not optional when God commands us to do something. When God clearly commands us to do something, huwag ka nang magtanong, basta sumunod ka na. Sumunod na lang po tayo. Dahil alam naman po natin na the love of God will never lead us where His grace cannot keep us. Wala pong ipagagawa sa atin ang Panginoon na ikapapahamak natin. So pwede nating pagtiwalaan ang Panginoon gaya ni Abraham na sa lahat ng kanyang ipagagawa sa atin, ito po ay para sa kanyang sa ating ikabubuti at para sa higit niyang ikaluluwalhati. At ano pa po ang matututunan natin sa buhay ni Abraham? We learn from Abraham's lapses of faith
that more problems are created when we take matters into our own hand rather than put our trust in God. Sabi natin kanina, yung genuine faith, hindi siya intermittent pero constant. Hindi perfect pero constant. So ganun din po yung faith ni Abraham. Hindi siya perfect pero constant. And meron pong lapses of faith si Abraham. When God promised to give Abraham and Sarah a son, nagtagal po yung fulfillment ng God's promise. So when nagkaroon in their impatience, Sarah and Abraham did their own plan to provide an heir to Abraham. Ang ginawa po ni Sarah, binigay niya si Hagar, yung kanyang alipin na si Hagar, pinasiping niya kay Abraham para sila po, para sila ay magkaroon ng anak. So nangyari, nagkaroon po ng anak si Sarah, si Abraham kay Hagar. So yun po naging dahilan kung bakit nagkaroon ng conflict si Sarah and Hagar, kasi na medyo yumabang po si Hagar at parang kinutya si Sarah. So nakikita po natin, yun din naging dahilan kaya nagkaroon ng conflict later on si Ishmael na anak ni Abraham kay Hagar at si Isaac na anak ni Abraham kay Sarah. So makikita po natin na patuloy yung descendant ni Ishmael ay naging bitter enemies of the people of God, na hanggang sa ngayon yung conflict ay nandun pa rin between the Israel and the Arab neighbors. So nakita po natin dun sa lapse of faith ni Abraham, mas nagkaroon pa ng mas maraming problema. Mas nag-create ng problema dahil nagkaroon ng conflict kay Sarah and Hagar at sumunod naman kay Ishmael and Isaac. So ano po yung lesson na matututunan po natin dito? We cannot fulfill the will of God in our own strength. Our efforts ultimately end up creating more problems than they solve. Kung ipipilit po natin yung ating pamamaraan para mangyari yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, kasi nagmamadali tayo, gusto natin agad-agad matanggap natin yung hinihingi natin sa Panginoon, anong mangyayari? Mas lalong lumalaki, mas lalong nagkakaroon ng problema. So we must again wait for God's perfect timing para tanggapin natin kung ano yung katuparan ng kanyang mga pangako. And never rely on our own strength, kasi hindi po mangyayari ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng ating mga sariling lakas o dunong o kakayahan. Sapagkat unang-una, kung aasa po tayo sa ating karunungan, sa ating lakas, sa ating galing, hindi naman po natin alam kung ito ang tunay na kalooban ng Diyos sa ating buhay. So manalig po tayo na tapat ang Diyos sa kanyang pangako at tutuparin niya ang kanyang pangako in His perfect timing, not in our own timing. If God promised to do something sa ating buhay, we must be faithful. Manalig po tayo and be patient. Magtiyaga po tayo, maging matyaga tayo. Ang patience po is a gift from the Holy Spirit. And wait for God to accomplish His plan for us, His promise for us in His own timing. Mga kapatid, just as Abraham was tested, our Father in heaven also faced the ultimate test of His great love for us. Kung paano po si Abraham ay nagkaroon ng napakahirap na test nung iutos ng Ama na ialay niya si Isaac bilang handog. Ang atin pong Ama sa langit ay nagkaroon din po ng napakabigat na pagsubok ng kanyang pag-ibig sa atin. At yung pagsubok na yun ay He sacrificed His only Son, Jesus Christ, for our salvation. Ibinigay ng Ama si Jesus Christ para po sa ating kaligtasan. John chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have life everlasting. Ang pagkakaiba lamang po, while Abraham was given a substitute ram for sacrifice, our Father in heaven gave His Son Jesus as a substitute for us
to pay the penalty for our sins. Si Abraham po hindi natuloy na naialay niya si Isaac bilang handog sapagkat pinagkalooban po siya ng Diyos ng ram para kapalit na alay ni Isaac. Si Jesus Christ po ay naging parang isang ram sa buhay sa atin po mga makasalanan. Sapagkat siya ang naging substitute natin para tumanggap ng parusang kamatayan na dapat tayo ay tumanggap dahil sa ating mga kasalanan. So Jesus Christ became both the ram and Isaac for us. The ram because siya po ang naging substitute natin sa pagtanggap ng parusa, and Isaac because God's only begotten son. Gaya po ni Isaac, the beloved son of Abraham, ang naging handog para po sa ating si Jesus Christ po ang pinakamamahal at na anak ng Diyos ang naging handog para sa atin pong para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. So, ito po, maisip lamang po natin, ma-remind lang po tayo dito sa ginawa ng ating Ama sa Langit para po tayo ay hindi natin tanggapin yung parusang kamatayan at walang hanggang pagkawalay sa Panginoon sa atin pong sa eternity. Siguro ito po dapat maging daan para lagi pong hindi na po magkaroon ng doubt sa ating mga puso tungkol sa pagmamahal ng Diyos. At kapag wala pong tayong doubt sa pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi na rin po tayo magkakaroon ng yung pananampalataya po natin ay lalong mas maging matibay as matatag. At gaya ng mga pananampalataya po ng mga nauna sa ating sa lumang tipan, the heroes of faith na meron pong mga faith that moves mountain. Nawa po sa kanilang mga buhay, sabi nga sa buhay po ng mga heroes of faith na gaya ni Noah, Abraham, Moses, David at sa mga susunod pa po nating pag-aaralan, makikita po natin that these heroes of faith all lived a life of faith in spite of the struggles they faced. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, sila po ay nanatili sa kanilang pananampalataya. Kaya dapat po ang kanilang mga buhay pananampalataya ay magsilbing inspirasyon para tayo din po ay magkaroon ng more confident, purposeful, and powerful faith. A faith that can move mountains. Kapatid, kung sa palagay mo, hindi pa ganun kalalim, hindi pa ganun katatag ang iyong pananampalataya, maglagay lang natin po sa ating mga isipan, yung faith comes not from those who try hard. Yung pananampalataya po, hindi po yan sa ating pagsisikap lalago. Hindi po yan sa ating pagsisikap lalalim. Hindi po yung sa atin tayo aasa sa ating mga kakayahan. Kailangan po sa Diyos tayo umasa. Patuloy nating gawin ang ating pong magsikap po tayo na patuloy nating makilala ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita. At siya po ang tutulong, siya magbibigay sa atin ng biyaya sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu para patuloy po tayo na lumago sa kanyang pananampalataya. Patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya at patuloy tayong lumalim sa ating relasyon sa Kanya. Living a life of faith is something very difficult to do. Mahirap po na mabuhay sa pananampalataya dahil sa maraming distraction sa mundong ito, dahil sa marami pong inaano sa atin ni Satan na nagiging daan kung bakit minsan naghihina tayo sa pananampalataya. As long as we are in this world, marami pong temptations, maraming distraction na magiging dahilan kung bakit tayo po ay manghihina sa pananampalataya. But it is not impossible na tayo po ay mabuhay sa pananampalataya. It is not impossible with God's power and presence in our lives. Kaya kung paano po yung mga alagad ni Kristo ay humiling sa Kanya na tulungan sila na
lumago sa pananampalataya. Ganon din po ang lagi natin gawin everyday ng ating buhay. Ang Diyos po, pag humihingi tayo, na hindi po malamot ang ating Diyos. At matutuwa po ang Diyos, malulugod po siya kung hihilingin natin na tayo po ay tulungan niya sa kanyang biyaya na patuloy na lumago sa ating pananampalataya, patuloy na lumalim, yung deepen our relationship with Him so that God, patuloy po tayong manalangin so that God will give us the faith that can move mountains so that He can work mightily in our lives for the fulfillment of His purpose in our life and for His greater glory. Para tayo man po, gaya ng mga heroes of faith of the Old Testament, ay maging inspirasyon, maging daan para mas marami pa po ang manampalataya din sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ. Na sa pamamagitan po ng ating mga pananampalataya, tayo ay maging daan ng maging daluyan ng pagpapala sa ibang tao na sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay madala natin ang marami pang tao sa ating tagapagligtas, Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ. Mga kapatid, sama-sama po tayong manalangin sa ating Ama sa Langit. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa gabing ito na muli sa pamamagitan ng iyong mga salita ay tinuruan mo kami kung papaano kami makapamumuhay ng higit na kalugod-lugod sa iyo. Ama, alam po namin na sa maraming pagkakataon ay pinibigo ka namin. Maraming pagkakataon na mas nananaig ang aming pagtitiwala sa aming mga sarili, sa mga bagay sa mundong ito. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataong binigo ka namin. Salamat po, Ama, sa gabing ito, pamamagitan po ng buhay ni Abraham, ay natutunan po namin na hindi po imposible na kami man ay mabuhay sa may pananampalataya na kayang sa pamamagitan po, pananampalataya na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay magiging posible ang maraming imposibleng bagay sa mundong ito. Ama, tulungan mo po kami na patuloy kaming lumago sa sa aming pananampalataya. Tulungan mo po kami na sa pamamagitan ng aming pananampalataya, kami po ay maging daan para marami din po ang tumanggap sa iyong anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At nawa po ang aming mga buhay ay magsilbing inspirasyon sa kanila upang sila man ay maghangad na patuloy na lumago sa pananampalataya at lumalim ang kanilang relasyon sa iyo, Ama. Ama, salamat po sa patuloy mong pagpapala sa aming community. Mula po sa aming pastor, sa kanyang buong pamilya, sa lahat po ng manggagawa sa aming community. Gayon din po sa lahat ng aming mga members at sa lahat po ng aming mga sambayan. Salangin po namin, Ama, na patuloy mo pong magamit ang bawat isa sa amin para sa ikalalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Dalangin din po namin na patuloy mong pagpalain ng aming community, ang lahat ng gawain ng aming community upang ito ay maging daan para sa higit mong ikaluluwalhati at para sa ikalalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ama, maraming salamat po. Sa iyo po lahat ng kapurihan at karangalan, magpakailanman. Amen. God bless us all po. Amen. Patuloy po tayong makinig ng salita ng Diyos na nagbibigay buhay at pag-asa sa atin.
At muli po sa darating na Miyerkules, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. po. At meron din pong Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. At meron din pong Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. At sa hapon naman po, meron po tayong 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, para kay Kristo, ang lingkod, patuloy sa paghayo. God bless us all.